Hello mga kabusing! Welcome back to my vlog! So for today's video nga mga kabusing, ang ating pag-uusapan ay ang Miss Grand International All-Star nga mga kabusing, na kung saan meron na nga tayong winners mga kabusing. At syempre yan nga ay ang pambato ng Colombia na si Vanessa Fulgarin, na kung saan deserve naman talaga ito ni Vanessa Fulgarin ang magiging winners nga ng MGI All-Star sa first edition nga mga kabosing. So, sawadikap, kapungkap at salam alaikum po dyan mga kabosing sa lahat pong nanonood po sa aking YouTube channel. So, hello po. At sana po ay nakasubscribe kayo sa aking YouTube channel. So, guys, subscribe na kayo guys. At syempre, ang ating pag-uusapan ngayon mga kabosing ay ang MGI All-Star nga mga kabosing, na kung saan kagabi, grabe no, sobra talagang ganda na kanilang stage, yung kanilang production, yung lighting, mapapawaw ka talaga mga kabosing sa kanilang mga excitement nga mga kabosing, yung pag-announce nga ng top 18, top 10, top 5 at top 3, at syempre yung winners nga mga kabosing. At syempre, thank you din sa ating host na si Emma Tiglao, si Michelle D, at syempre yung host ng sa Latin countries na lalaki mga kabosing. No, sobrang galing talaga nila mga kabosing. Yung kanilang tandem na tatlo, ang lakas talaga ng chemistry. Syempre, si Emma Tiglao, sobra talagang ganda talaga ng kanyang pag-hosting nga mga kabosing. Syempre, si Emma is a newscaster nga mga kabosing dito sa Pilipinas. At syempre, yung lalaki naman, ang ganda, maganda yung kanyang dating mga kabosing. At syempre, mapapawaw talaga yung mga ibang tao sa kanya mga kabosing, sa kanyang kagwapuhan. At syempre, yung kay Emma Tiglao at kay Michelle D, napakaganda talaga nila sa stage nga mga kabosing. At syempre, yung ang ating pambato nga na 5 na si Imelda, si Kaylin at syempre si Alexia ay hindi nga ito naka-advance sa top 18. Grabe no, gitgitan talaga ang laban sa makapasok lang sa top 18. Pero yung ating pambato na si Fuchsia at si Gacini Granados ay pasok nga ito sa top 18. So, ang world votings niya makabosing, akala ko nga si Alexa yung makakapasok, yun pala si Vietnam ang pinasok mga kabosing. At syempre, yung sa runway challenge naman, si Mongolia. At syempre sa additional sa portrait is si Myanmar. So alam ko makapasok na si Myanmar sa top 18, yun nga lang ay nakuha niya ang portrait challenge niya. At yung sa world, kasi nakapasok na sa top 18 itong si Vietnam, so pipili sila sa total na candidates mga kabosing. At yun nga ay from China, na sino ba yun, yung panghuli na Z yung kanyang pangalan, I don't know, pero siya yung nakapasok sa top 18. So ayun nga, sad to say mga kabosing, at hindi penetrate itong si Armenia, sa Lela na Armenia, na hindi siya nakapasok sa top 18. Gabi no, git-gita talaga. Akala ko nga siya makapasok sa top 18 pero hindi siya pinapasok kasi sobra talagang git-gitan ang labanan mga kabosing. So sa top 18 nga mga kabosing no, nagsika sila sa kanilang evening sa swimsuit round. Grabe no, ang lakas talaga, at lahat talaga porsigidong manalo, at lahat talaga sa performance ng mga candidates sa swimsuit round gusto talaga maka-advance sa top 10. So ang ating pambato na si Fuchsia, grabe no, bigay na bigay talaga, at maganda talaga yung kanya pinakita sa atin. At ganoon din si Gacini Granados, yung may pa-hair flick niya mga kabosing no, ang ganda talaga niya mga kabosing sa swimsuit round. Kaya nung sa judging mga kabosing sa swimsuit round, grabe ang taas na binigay talaga, pwera lang kay Lupita at kay Osmel Sosa nga mga kabosing, na hindi binigyan ng mataas na score. Pero yung iba candidates like Natalie, like Jojo, Abina, at syempre yung Thai at si Omar, binigyan talaga ng mataas na puntos nga ito sa swimsuit round, si Gacini Granados. So yun talaga ang forte ni Gacini Granados, yung swimsuit competition niya, yung pa-hair flip talaga makabose, yun talaga ang pinaka na-amaze ako
Yun talaga, at yung mga iba candidates na wow talaga sa kanyang ganda, sa kanyang pa-hair flip nga ito ni Gastini Granados. At syempre si Gana din napapahuli mga kabosing sa swimsuit rounds, tsaka si Vanessa Fulgarin, tsaka si sino pa ba yun, yung isa pang si Tarina Boltes, no? Grabe na yung kanyang performance din doon sa swimsuit round. Si Pero okay lang din. Si Dominican Republic, sobrang ganda at very float lang. Pero yung kanyang ayos, no, yun at yun pa, walang pagbabago sa kanyang ayos, sa kanyang buhok, sa kanyang face, yun pa yung gandang galawan mga kabosing. Kaya yung mga front runner na mga kabosing, no, grabe, no, tutubigay talaga at gusto talagang makapasok sa top 10. At syempre yung mga iba candidates like si Venezuela, yung isang Dominican Republic, yung isa, tsaka si Colombia na isa na si Priscilla. Grabe rin talaga nung gusto mo makapasok sa top 10. So nung nag-top 10 na nga mga kabosing, akala ko na makapasok si Fuchsia, si Vietnam. Nagulat ako nakapasok pa sa top 10. Yung sa swimsuit pa lang, hindi naman siya masyadong maganda, yung okay, hindi naman masyadong okay yung kanyang performance sa swimsuit round. Pero sa votings, ang lakas talaga ni Vietnam mga kabosing. Kaya nakapasok siya sa top 10 nga itong si Vietnam. Pero si Fuchsia, hindi talaga, kasi laglag rin siya sa swimsuit at sa votings din. Hindi siya masyadong nakapenetrate sa votings nga sa mga audience. Pero si Gastini, patuloy talaga itong namamayagpag sa votings at syempre sa judges vote nga mga kabosing. Kaya pasok ang ating pambato. At syempre si Colombia pasok, si Ghana, si Vietnam, si Colombia, dalawang Colombia pasok, si Peru, si Dominican Republic, si Yemeles, si Thailand pasok din mga kabosing, at yung iba pang mga kabosing. Pero sa evening gown mga kabosing, no, yun talaga mga kabosing, pinakita talaga ng 10 mga kabosing kung sino talaga ang makakapasok sa top 5. Pero yung suot ni Gastini Granados, may wow factor nga mga kabosing. Pero yung sa kanyang pag-stumble nga mga kabosing sa evening gown, na hindi masyadong sa paglakad niya, pero overall sa posing niya mga kabosing, dun talaga na bigyan ng justice yung kanyang pag-emote mga kabosing niya. Gastini Granados sa top 5, sa top 10 sa kanyang evening gown niya. At syempre yung si Colombia, okay yung gown niya mga kabosing, no, sa judges vote nga hindi siya nakapenetrate, mababa yung score. Pero sa audience, sa people, binigyan siya mataas na grado. Pero yung kay Ghana, no, lahat talaga 10 lahat, except lang ata 9 yata, 8 or 9.5 yata mga kabosing. Ang taas talaga ng nakuha kay Ghana. At siyempre si Vietnam, mataas yung kanyang voting dahil sa kanyang pa-butterfly. At syempre yung sa judges vote, mataas din mga kabosing yung kanyang binigay na score kay Vietnam. Kaya nakapasok siya sa top 5, no? At si Yemeles mga kabosing ng Dominican Republic, hindi na siya nakapenetrate kasi I don't know, mas marami kasi mas deserving. At yung si Ghana, si pasok sa top 5, si Ghana, si Philippines, si Colombia, si Vietnam, at saka si Czech Republic nga mga kabosing, no. Grabe si Czech Republic, no, sobrang lakas din na talaga ng Czech Republic sa top 5. Pero nung sa question and answer na nga mga kabosing, no, hindi na nga ito nakapasok sa top 3 itong si Gastini Granados, bukod sa kanyang question and answer. So okay naman, pero hindi din talaga masyadong na-justify yung kanyang sagot. Sa una okay, pero sa huli hindi na talaga na itumbok talaga ni Gastini Granados. Pero yung sa Czech Republic, swak na swak yung kanyang sagutan. Tsaka si Ghana, si Vietnam, sakto lang din. Si Colombia, okay naman mga kabosing yung kanyang sagutan, kasi meron siyang translate nga mga kabosing sa Latin nga mga kabosing. Pero nung in-announce na yung top 3 mga kabosing, grabe sino talaga makapasok sa top 3. Pero si Colombia talaga ang unang tinawag ito mga kabosing sa top 3 nga. At syempre nasunod ito ni Vietnam. Grabe, no, si Vietnam talaga sa voting, sobrang lakas niya talaga. At syempre yung
Sa top 3 nga mga kabosing, andyan pa si Czech Republic, si Ghana, si Philippines. So sino kaya dito ang makapasok sa top 3? At yun na nga ay si Ghana, kasi ang lakas naman talaga ni Ghana sa judges vote. Kaya lang hindi lang talaga pihit si Philippines sa top 3 kasi hindi siya pinost talaga ng mabuti sa sa audience votes nga mga kabosing sa mga bahay-bahay. Kaya yun mga kabosing. At syempre sa ating pambato, congratulations kay Gasilina Laras. At syempre nakapasok siya sa top 5 niya mga kabosing. At syempre yun ay runners up din mga kabosing. At syempre yung in-announce na nga yung winners mga kabosing, kung sino talaga ang manalo, yun nga ay ang pambato ng Colombia na si Vanessa Fulgarin. So congratulations mga kabosing sa kanya. At syempre yung nag-second runner-up from Vietnam, at syempre yung nag-first runner-up si Ghana nga mga kabosing. So happy ako sa result mga kabosing, kasi yung gusto kong manalo na si Fulgarin is siya na nga ang MGI All-Star winner. Kaya grabe, congratulations si MGI. Very deserved at maganda talaga ang transparency ng mga kabosing sa judges vote at syempre sa audience vote nga mga kabosing. Para kung meron mang hindi tayo nagustuhan sa judges vote, pwede tayong bumoto mga kabosing para maihabol ito sa at makapasok talaga sa semifinals mga kabosing at magiging winners top 5 nga mga kabosing. Kaya I'm so happy talaga kay Papa Nawat, kasi todos sa kanya mga kabosing, very well deserved talaga ang nanalo. Kaya syukran mga kabosing, and thank you for watching, and see you in my next vlog, at see you sa next edition ng MGI. Papa Nawat, congratulations sa sobra talagang ganda. At syempre yung views, nasa 12 million views na nga mga kabosing ang MGI All-Star Coronation Night. Kaya bye bye and see you thank you for watching, and God bless mga kabosing. Bye bye. Subscribe please. Congratulations Gasine for being a top 5. So it's a big achievement. Bye bye.